project. Invite na luma na and wow, old school. Yung mga sinuunong and wow na panghakot, no? Ayun, naayos na, nakaayos na namin. So mura lang nabili to. So umasos na alas 10. Tapos ayan, spat-spat na yung parts. Yung naayos ko yung ito guys, ang napalitan pala din ito dahil sira yung controller, no? Yan, so batong yan, 600 watts na yan. Tapos yan, yun lang sa kanya. Ano ko, umasos na naman nasa 3,000. Tapos ito guys, itong battery ito marunong na ako sa battery. Yan, nag-revive ko lang yan. So ngayon, kaya pansin nyo, yung charger namin hindi ito sa port. Kasi yung original yung charger na pang 48 volts hindi kaya. So ngayon ang ginawa ko, isa-isa yung charging ko ng battery para na-full charge siya. So pansin nyo, kaya ito ko i-charge siya. Ang lumang battery na yan guys, nag-revive ko lang yan. Ang ginawa ko, yan, i-revive ko itong kapatalang kulinan dyan. So na-test run na to. Tumakbo na to ng isa na yun. Tapos i-revive ko naman siya. Pwede pababain yung voltahe. Kasi pag bumaba voltahe, yan. Masisira na yan. So guys, kasi ninyo yan, 12.4 yan, nakahanap na siya. So lagos yan, bali ang charging nito para na full charge is 14.8. So yan, charge natin isa-isang sibabyaw na ito. So kailangan kung puloy nyo na battery isa-isa lang. Hindi kaya ng isang battery meron kung hiniram dito guys, hindi kaya ng hiniram ko lang. So yan ang battery ng mga e-bike 48 volts. So nakakabigyan dito. So sa gabi, overnight na, wala pa rin nangyari. So hindi na kaya full charge yung 48 volts. So it takes parang isang buong araw. So mahina I don't know, siguro ganito pero nag-charge naman siya kung mabagal. So mas maganda pa rin yung ginawang sistema ko. Ngayon, ito yung sistema yung ginawa ko, kung paano ko siya ni-revive, yun din ang charging ko ngayon. So yun nga lang, isa ko siya i-charge para mag-full charge siya. So ngayon, kung may problema kayo sa battery, ganoon na lang gawin nyo. Kung mahina na yung battery nyo, huwag na kayong umasa dun sa sa charging. Mas maganda yung charger nyo, kahit full charge. So may monitor kayo ng voltage. Ako lalagyan ko ito ng monitoring sa voltage nyo. Kasi kailangan hindi masagad yung battery nito para hindi masira. Okay? So yun lang, yun yung ginawa namin dyan. Ito lang naman yung component ng e-bike. Battery, controller, yung yung 600 watt. Ngayon, yung sunod na project ko dito, para medyo self-sufficient siya. Meron po akong gagawin solar. So next vlog ko na lang yan. Kasalpakan ko ng 200 watts. Bibili na lang kami ng step up na controller charger para ma-charge yung battery. Lalo na kung tumatakbo. Yan yung plano ko dito. Hey guys, salamat pa biyahe namin namin natin. Salamat.